Okay, ito po ang Duterte administration. Sinimplified ko lang para sa mga ordinaryong mamamayan. Para sa mga mahihirap nating mamamayan, hindi ko po kayo nilalait, isisimplified ko para maintindihan ng masa. Lahat tayo makaintindi, hindi lang mal-edukado, pati po yung hindi nakatapos. Eto po, ang droga may cycle. Andito tayo sa paggawa. Gawin natin simpleng-simple to. Ginagawa po ang droga, eto po, yung Chinese. Buhay. Buhay. Sa panahon ni Digong, buhay. Good. Samuel Uy, kaibigan ni Digong, buhay. Pag nagawa yung droga, naponduan, pupunta sa customs. Buhay, buhay. Pakinggan nyo to ha. Ito ang war on drugs ni Digong. Buhay ang Chinese na gumawa. Buhay ang financer. Buhay. Buhay ang customs na pinapadala dyan ng droga. Import-export. Yung pusher na nagbebenta. Buhay. Buhay. Si Bongo na pag may pinapatay na adik, nagbibigay ng papremyo o pabuya, Bongo, buhay. Si Michael Yang, economic advisor na nagpatakbo ng ekonomiya natin kahit Chinese, Michael Yang, buhay. Buhay. Baste at Kitty na adik na anak ni Digong, patay o buhay? Buhay! Si Bato na PMP chief na nag-utos patayin lahat ng adik, buhay! Ngayon, ang biktima, and dito na tayo, yung biktima po ng substance o ng chemical, patay. Ngayon, tanungin ko kayo, saang party po naging tama ang sistema na ganito? Tanungin ko kayo ngayon. Yung mga pinapakalat nyo sa FB, nagkalat ng mga adik. So, pag pinatay natin sila, etong walong stage na to. Etong natitirang 8, kasi sa huling stage sa pangsyam, adik ang patay. Pero tong 8 stage na to, nasa ng hustisya at ba't hindi pinatay? Diba? Nasa ng hustisya, bakit hindi pinatay ito? Kung talagang tayo'y nasa war on drugs, ang Chinese buhay, lahat yan buhay, financer buhay, Bongo, Michael Yang, pusher, Bato, Baste, and Kitty buhay. Paano ang adik na resulta ng chemical? Bakit siya ang pinatay nyo? Bakit yan ang pinatay nyo? Hindi yung pinakaugat ang pinatay. Ganun po kabobo ang war on drugs. Ganun po kabobo si Digong. Ganun po kabobo si Bato. Sabi nila dumami daw ang adik. Paano hindi dadami ang adik kung hindi mo pinapatay yung pusher? Paano hindi dadami ang adik kung protector ka ni Michael Yang na isang drug syndicate lord, drug lord?
Paano hindi dadami ang adik kung protektar ka ni Samuel Uy na isang drug lord? Financially na donator mo si Samuel Uy. Saan parte naging tama po ito? Na etong mga DDS na luga nakapokus dito sa adik na pinatay. Kasi adik dapat lang mamatay. Kasi adik, kung lahat tayo na biktima ng substance, lahat tayo patay. Yung pusher buhay na buhay. Oh. Kung lahat tayo dito naging adik, patay tayo. Pero matatapos ba ang droga? Hindi. Kasi meron pa na gumagawa at patuloy na gumagawa at patuloy na nagsusupply para sa droga na yan. Ganun po kabobo ang war on drugs ni Digong. Ganun po tayo binudol, inuto ng hayop na demonyo. Ngayon, bakit? Paano ba? Ano ba ang ginawa niya? Isa lang pakita ko, may papakita po ako sa inyong video na tingnan niyo po ang ginawa ni Digong. Tapos ikaw. Enero ng taong kasalukuyan, sumulat ang Bureau of Pardons and Parole sa PIDEA upang humingi ng opinyon sa posibleng pagbibigay ng executive clemency at pagpapalaya sa halos 30 mga drug convicts. Base sa sagot ng PIDEA, 15 sa mga ito ang wala ng nakabingbing kaso kaya't maaari ng palayain. Pero tinutulan ng PIDEA ang pagpapalaya sa 13 mga Chinese drug lords dahil sa bigat ng kaso ng mga ito. Sa kabila ng pagtutol ng PIDEA, 3 sa mga ito ang pinalaya pa rin ng Bucor nitong June 4, 2019. Ayan po, kita mo sa panahon ng 2019, pinalaya po ang 3 drug lords. Akala ko ba galit tayo sa droga? Akala ko ba galit tayo sa droga? Tumututol ang PIDEA pero pinalaya pa rin ang Bucor. Anong klaseng sistema yan? Kasama ang 14 pang dayuhang drug convicts. Pinatutunayan ito ng listahan ng 1,914 na convicts na pinalaya ng Bucor na eksklusibong nakuha ng UNTV. Ang mga ito ay pawang nahatulan sa pagbibenta, pagdi-deliver, pagpapakalat at pagta-transport ng ipinagbabawal na gamot batay sa Section 15 ng Republic Act 6425 o Dangerous Drugs Act of 1972. Ayon kay PIDEA spokesperson Derek Carrion, dismayado sila sa pagpapalaya sa mga ito. Ayan po pinalaya nila Digong ang mga drug lord na Chinese. Bakit hindi pinatay? Yan ang problema. Yan ang problema kay Tatay Digong ng mga DDS. Kaibigan niya yung mga drug lord. Panahon ng 2019, paano makakalaya ang isang drug lord? Basta Chinese, laya ka, pusang ama ka, mali. Diretso natin. Ay sumagot doon sa liham na pinadala sa atin ng Board of Pardons and Parole at ito po ay dito natin i-detalye yung ating opposition doon sa certain candidates for grant of executive clemency. Executive clemency po ito Executive clemency, pusang ama ka, Digong. At ang 13 po doon, may existing pang kaso. Kaya tinututulan. May existing pa pong kaso pinakawalan po ng Duterte administration. Ganun po tayo tinatanga at binabaliw. Ginawang tanga, binudol-budol ni Digong. Saan yung 13 po doon ay may existing pang mga kaso, kaya nga po ating tinututulan. Handaan niya silang tumulong sa PNP sa paghabol sa mga drug convicts kapag natapos na ang 15 araw na palugit na ibinigay ng Pangulo upang sumuko ang mga ito.
Ang PNP patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration kaugnay sa mga napalayang foreign drug convicts. Leia Ilagan, UNTV. Kita mo ha, pinalaya tapos papahabol sa PNP kuno. Yan po ang sinasabi natin. Ito po ang sinasabi ko sa inyo na binudol tayo ni Digong. Isa siyang malaking sindikato, isang protektor ng sindikato, isang kasama sa triad with Michael Yang at ang anak niyang si Pulong manugang na si Man Scarpio. Yan po ang war on lies na in-expose niya rin po ni Trillanes at na-react natin. Ngayon, kung tatanga-tanga-tanga ka, kung bobo ka talaga DDS, makulong ka pa rin sa hallucination mo. Ha? Hindi porkit natakot ka nung panahon ni Digong, masayang masaya ka. Hindi porkit nagbago ka nung panahon ni Digong, masayang masaya ka. Bobo ka lang. Alam mo kung bakit kayo bobo? Na proud kayo, nagbago kayo. Dapat naman talaga magbago kayo eh. Ano pang iniintay nyo? Oh. Anong gusto nyo? Nataon lang na kailangan pa kayo takutin para magbago kayo. Mga inutil. Diba? Kasi gaya nga sa FB post ko, diba? Ako, biktima rin ako dahil ang tatay ko po ay naging addict. Year 2000, naging addict po siya. Ngayon, nasa pamilya yan. Kung ang pamilya mo ay isang addict, bakit mo iaasa sa gobyerno? Ikaw mismo ang kumilos para sa addict mong pamilya. Hindi yung hayaan mo yung gobyerno, dadaan-daanan mo lang yung kapatid mong addict, tatay mong adik. Ano gagawin mo? Iaasa mo sa gobyerno? Sisisihin mo sa gobyerno bakit adik? Hindi mo alam yung rason. Malay mo nag-adik dahil nai-stress na sa pamilya nyo. Nag-adik dahil nai-stress na sa walang trabaho. Nag-adik kasi nai-stress na sa community. Hindi ganon. Dapat intindihin mo mismo sa pamilya mismo manggaling ang tulong, ang alalay ng isang pamilyang adik. Hindi mo inaasa sa gobyerno yan kasi ako hindi ko inaasa sa gobyerno. Ha? Kami mismo kumilos para mapagamot namin ang tatay namin adik. Ganun yun. Ganun ang realidad ng buhay. Kung mahal mo talaga yan, ikaw ang kikilos dyan. Diba? Kayong mga DD shit kayo, lahat na lang inasa nyo sa gobyerno. Pag may nakikita kayong adik, akala nyo, resulta yan kagad ng kapabayaan ng gobyerno. Hindi ba pwede mauna kapabayaan niya ng pamilya? Dahil sa pamilya nagsisimula ang lahat? Dahil sa pamilya ang unang gobyerno ng bawat tao? Diba? Kung ang unang gobyerno mo, pinabayaan ka, biglang ipapasa mo sa pangkalahatang gobyerno, anong klaseng individual ka? Kung may adik ka ng pamilya, may adik ka ng pinsa, huwag mo tawanan. Sagipin mo. Hindi ko pinagmamayabang yung sarili ko. Ako, ginawa ko lahat ng pamilya ko para ipakita namin ang pagmamahal sa tatay ko. Kami mismo, wala kaming inasahan. Wala kaming inasahang gobyerno. Kami ang unang gobyerno ng tatay ko. Kaya kami ang unang kumilos para sa kanya. Ganon ang buhay. Ha? Kaya huwag kang tatanga-tanga na pinapakalat mo. Akala mo nakaka-alarma? Ha? Akala mo nakaka-alarma yung mga adik na nagkalat? Kapabayaan niya ng pamilya. Kapabayaan niya mismo ng mahal niya sa buhay. Kilusan mo yan. Hindi yung iba kikilos para sa'yo. Ano gusto mo? Pamilya mo, iintindihin ng ibang tao? Sino ba iintindi sa pamilya mo? Ikaw, tanga. Oh. Tignan mo si Baste. Oh, tama. Si Baste, tsaka si Kitty Duterte. Oh.
Oh, kinilusan ba ni Digong? Wala. Kaya kita mo ngayon, oh. Hindi yung makikita mo pinagkakalat nila, proud na proud sila. Anong nakaka-proud doon? Ikasisira ba ng gobyerno yon? Hindi. Sa totoo lang, ikinasisira yon ng pamilya. Dala-dala niya yung apelido niya. Dala-dala niya yung apelido niya na pag chinek ka, ay kapatid mo pala yung ganon, ay tatay mo pala yung ganon. Sino masisira? Yung gobyerno ba? Sino unang masisira? Ikaw na pamilya mo. Ngayon kung hindi mo sasagipin yun, babagsak kayo kasama niya. Hindi naman babagsak yung gobyerno eh. Ikayong pamilya ang babagsak. Lawakan mo yung utak mo. Ha? Dahil ang unang gobyernong babagsak, ang pamilya mo. Kapag nadikit ka sa pangalang may adik na masyadong malansa sa lipunan, masyadong hinuhusga ng lipunan dito sa atin, sino babagsak? Kayong pamilya. Kaya walang magsasagip dyan kundi kayong mga pamilya mo. Kung hindi yung sikikulusan yung mga adik na yan, walang mangyayari. Kung iaasa nyo sa ibang tao, matagal pa mangyayari ang ninanais mo. Kilusan mo, gampanan mo dahil pamilya mo yan. Kung kamag-anak mo, gampanan nyo. Ganon ang buhay. Ako ginawa ko yan. Ginawa namin ng pamilya ko at proud ako dyan. Hindi ko kinakailayan. Hindi yan dapat ikahiya. Bagkos tulungan mo sila dahil na biktima sila ng substance o ng chemical. Lahat naman tayo hindi ginusto yan eh. Lahat naman tayo hindi ginustong yung droga. Merong iba na curious, hindi nakayanan, hindi nakatakas. Merong stress sa buhay, hindi makawala. Merong ginawang kaibigan yon dahil mas natutulungan pa siya no ng emosyonal at sa isipan niya. May mga ganong bagay. Meron dahil sa trabaho para tumatag. May mga ganong bagay. Pero when it comes to talagang pag susuheto na at pag-alis na sa kamali ang dulot niyan, walang ibang tutulong dyan kundi tayong mga pamilya. At lagi po natin tatandaan yan. At yung mga DDS, kayo, mga tanga kayo. Ha? Ang tanga nyo. Dahil hindi nyo kayo makukuha sa ang dami ng adik ngayon, ang dami ng adik ngayon, ang dami ng adik ngayon. Pero kung titignan mo talaga yung logic na yon, ha? Kung titignan mo talaga yung logic na yon, may maraming mga pamilya ang binabaliwala nila ang kanilang mismong kaanak, kapatid, tatay, nanay, anak. Hindi nila inaasikaso. Ang totoong may kapabayaan ay mismo sa sarili nating pamilya. Ganun yun. Di ba? Totoo naman eh. Totoo yan, 40 OG. Totoo yan. Para naman tayong tanga dito na hindi ka. The smallest government ay ang pamilya. Yan ang unang nag-go-govern sa'yo. Sa pangunguna ng nanay at tatay mo. Oh. Yan ang unang gobyerno mo. Oh. Ngayon, pag may adik sa pamilya nyo, ano gagawin mo? Papabayaan mo? Yung iba kasi ginagawang pamilya, ako laki ako sa streets. Laki po ako mahirap. Kaya alam ko yan. Marami akong kaibigan. Marami rin akong kamag-anak na adik. May mga pamilya kasi, hinahayaan nila yung anak nila, yung tatay nila. Hindi po ganon. Kasi kami hindi ganon eh. Nag-meeting kami ng mga kapatid ko na hindi habang buhay ganito yung tatay natin. Ganon yun eh. Hindi habang buhay ganito yung tatay natin. Tulungan natin siya, sagipin natin siya. Ayun po ang ginawa namin. Dahil ang gobyernong unang tutulong ay ang pamilya. Hindi mo aasaya sa gobyerno. Kung sakasakaling lumawak na at hindi na talaga kaya, kukonsulta ka na talaga sa gobyerno. Hihingi ka na ng tulong dahil hindi sustainable ang ginagawa nyong pag-aaruga dito sa nalulong yung mga kamag-anak o papamilya. Ganun naman po eh. Di ba? Oh. Amen.
You are the Son of God again. Your God is not my God. Your God is my God is perfect. Oh, kita mo? Your God is fucking shit. Grabe, Lord, no? Lord, grabe, no? Lord, tignan mo, ha? Minura ka. Tignan mo, ha? Minura ka dito. Ayan, ha? Tignan mo. Pero si Kibuloy, hinalikan sa puwet, oh. You are the Son of God again. You are the Son of God. Pero hindi makawala sa preso. Your God is not my God. Your God is Kita mo? Kita mo, ha? Yung Diyos daw natin, bobo, stupido, magaling, magaling. my God is perfect. God niya, perfect. Si Kibuloy, oh. Ayun yung God niyo, oh. Perfect. Lahat ng menor de edad, pumila na. Paliguan na ang menor de edad, shampooan na. Huwag kalimutan ang Palmolive Violet. At mamaya-maya papasukin ko na ang kalangitan nila. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Bakit ko kayo didebatiin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Pag di kayo dumaan sa akin, ibig sabihin, hindi kayo pinapasok ng warden. Ganon ka ngayon, tanga. Ha? Pag di kayo dumaan sa akin, ibig sabihin, hindi kayo pinapasok ng jail guard. Tanga! Ano? Fake news ka! Ano pa? Pag di kayo dumaan sa akin, di kayo papasok sa langit. Anong langit? Kulungan! Dadaan kami ngayon saan? Sa jail guard! Inutil! Anong langit sinasabi mo? Jail guard! Warden! Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Kulungan nga, hindi ka may-ari, may kasama ka tanga. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Kasal tayo. Magkita-kita tayo doon. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? They can drag me to hell. Pagdating Yan yung mga sinusuportahan nyo. Mesa demonyo! Okay, dumako tayo. Ito, sama na natin to, ha. Isama na natin to. Si Kibuloy, may VIP treatment. Putik na yan, oh. Nakakapagkampanya pa. Sino nagpayag dito? Sino nagpayag dito? Ano to?
Sa nagpayag po dito ha, attention Atty. Claire, Yusik Claire Castro, Sir J. Ruiz, attention, paano po nakapag ganito to? Samantalang ibang mga preso po hindi nakakapag ganito. Makapag-video call man lang sa pamilya nila. Pero ito pong nangre-rape ng minor de edad, paano po nangyayari to? Anong klase po ito? Attention, Yusek Castro, Secretary J. Ruiz, pakipaliwanag po ito, ang isang manyakis nakakapag ano pa po. Paano po nangyari to? Katikin na po ng injustice. Biro ninyo, nilapastangan ang aming compound. Nilapastangan ng bakay-sambahan. Eh, compound mo lang nilapastangan. Eh, yung mga kalangitan ng mga minor de edad, anong ginawa mo? Nilapastangan mong sobra. Wala naman silang matuwid na katuwiran upang pumasok at lapastanganin ang mga banal na dakong tulad nito. Kaya ipaglalaban ko ang religious freedom. Puprotektahan ko ang lahat ng mga relihiyon basta't pagkilala sa Diyos at merong kabahagianan sa relihiyon. Ipagtatanggol ko anuman ang inyong relihiyon ay hindi pwedeng gawin ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ. Fake news! Fake news ka! Fake news ka! Ba't pagtatanggol mo yung reliyon ng iba? Eh, paano yun? Oh, eh, ikaw ang son of God, KOJC ang totoo, di ba? Oh, bakit pagtatanggol mo? Fake news ka lang agad doon. Ba't pagtatanggol mo yung ibang reliyon? Eh, hindi nga siya kaayon sa idealismo mo dahil ikaw ang son of God. Fake news ka lang agad doon. Ang gawin mo, pagtanggol mo muna yung sarili mo. Makalabas ka dyan, maniniwala kami son of God ka. Tumagos ka sa adobe. Tumagos ka sa simento. Tumagos ka sa rehas. Umangat ka sa ere. Magbigay ka ng liwanag sa gabi. Ikaw na ang son of God. Bigyan ng Jackie Chan. Na paglapastangan pag-abuso ng gobyerno o ng pamahalaan. Isa po yan sa mga drive natin. Ngayon, ako po ay mukosere ng kalinisan ng kapaligiran. Ilulunsad ko ang Greening and Beautification Project. Kabilang ng pagtatanim ng puno, mga bulaklak, pagpapakalat ng mga buto at bulaklak upang mapalakas ang biodiversity. Sasagawa ko ang National Cleanliness Drive. Mag-empleyo sa mga walang trabahong Pilipino. Bakit hindi mo binanggit yan? Ano namumuno si Digong? Anong inasikaso nyo? Ba't hindi mo binanggit yan? Ano namumuno si Digong? Ba't mo binabanggit ngayon nung nakakulong ka? Di ba? 6 na taon kasama mo si Digong, di ba? Ano inasikaso nyo? Natalihin ang kalinisan sa buong bansa. Susulong din natin ang turismo. Turismo. Ang propose ko na Tourism Connectivity and Enhancement Act upang lumikha ng isang modernong network ng transportasyon kabilang ang sistema ng bullet train at kalsada na nag-ugnay sa mga pangunahing sentro ng turismo. At iyan ay i-apply natin sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa napag-iwanan na isla ng Mindanao na tinatawag nilang Sub-Sahara Mindanao. Hindi na po maging Sub-Sahara to sapagkat ito ay magkakaroon ng modernong transportasyon, lalo na mga train systems natin na siyang magbibigay ng mobilization sa ating pamayanan at ng kanilang mga produkto. At nakadetalye na po lahat yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin lahat dito. Ito lang mga headings ang sinasabi ko para sa inyo. Pagkatapos, ang kapakinabangan ng mga OFWs natin. Lilikha ko ng OFW Retirement Security Act. Magtatatag ng isang mandatoring pensyon na may kontribusyon ng gobyerno at ang employer. Isusulong ko rin ang tinatawag na Retirement Savings Program, RSP. Pangit! Ang pangit pakinggan! Anak ka ng Diyos, yan ang iaano mo! Ang pangit! Ang pangit pakinggan kay Buloy!
Ang pangit, ang gawin mo, ganito dapat yung mga ano mo. Magtatayo ako ng Kalangitan Protection Act. Ganon dapat. Anak ka ng Diyos eh. Magtatayo ako ng Kalangitan Protection Act kung saan magiging sigurado ka na may one slot ka na sa langit. Ganon. Ang pangit eh, hindi bagay si OFW. Kalangitan Protection Act. Ayan, oh. Amen, amen. Pangalawa, oh, magtatayo ko ng iwas karamdaman, holy water, iwas karamdaman. Ganyan. Ano yung holy water? Kung saan ang banal na tubig na to ay maiiwas ka sa anumang sakit at karamdaman. Hindi ka na mamumblema pa. Wala nang ospital. Sa pamamagitan ng Holy Water, Iwas Karamdaman Act, protektado ka na sa mga karamdaman. Diba? Huwag ka magkaroon ng OFW retirement. Ha? Oh, ang gawin mo, magkaroon ka ng Tirahan sa Kalangitan Act. Pangatlo, Tirahan sa Kalangitan Act. Diba? Kumbaga, kahit squatter ka ngayon, ayan ang sabi mo, magtatayo tayo ng act, Tirahan sa Kalangitan Act. Squatter ka naman ngayon, pero sa kalangitan, nandun ang iyong kaharian. Kaya meron ka ng Tirahan sa Kalangitan Act. Hindi bagay sa iyo yung mga project dito. Pag anak ka ng Diyos, ibang level ang mga batas mo. Ha? Ibang level. Oh. Oh, magkaroon ka ng yung naman sa kagutuman, sa kagutuman tayo. Okay, magtayo ka ng sa kagutuman magtayo ka ng ano ba sa kagutuman? Yung mga hindi na siya nagugutom tas hindi nauuhaw. Di bagay. Wala namang mga pagtawag sa Kongreso upang ito'y imbestigahan. Ngunit hindi tinantanan ng ating Vice President upang siya ma-impeach. Pag na-impeach po kayo, perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya habang buhay. Hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kaya pag straight vote po kami sa PDP laban, ang boto namin ay siyam. Kailangan ng siyam na boto ng mga senador upang hindi po ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kami po yun. Kaya wala pong magmamaliw. Straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. At yan ay meron kaming special sample ballot na ipamimigay sa inyo para... Biro mo ang bobo ng PDP, no? Sinasabi nila, straight. Para iligtas si Sara Duterte. Ano to? Ba't si Sara Duterte ang liligtas nyo? Ang iligtas natin, taong bayan. Pakialam namin dyan, ba't namin liligtas yan? Ang bobo talaga ng mga PDP. Hindi ninyo makalimutan ang mga pangalan at number noong aking mga kasamahan. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Huwag po ninyong kalimutan, number 53 sa inyong balota. 53 sa inyong balota, oh. O si Atty. Vic Roth, number 50 natin. Alam ko itong aking makasamahan dito, katulad ko sa advokasya. Hindi kami pwedeng baguhin ng pera. Hindi kami pwedeng suhulan ng pera. Wow! Hindi kami pwedeng
kumbinsihin na kumampi sa mali. Buti ko, biro mo, ang PDP pala kahit walang sweldo, okay lang eh. Kahit walang sweldo pala ang PDP, okay lang eh. Hindi nabibili ng pera. Kumbaga kasama mo kasi yung anak ng Diyos eh. Kaya hindi ka na problema, kasama mo yung anak ng Diyos. Hindi ka na problema. Grabe, ano? Sa pera. Hindi po. O kaya sa pabor. Napatunayan na po natin yan. Sa panahon ng ating kagipitan, hindi po Alam mo kay Buloy, hindi ko alam ha. Alam mo kay Buloy, hindi ko alam ha. Bakit ang anak ng Diyos kumakandidato? Samantalang si Jesus, galit na galit sa politika. Galit na galit si Jesus sa politika. Kaya nga namatay si Jesus, pinuliti kasi. Ha? Ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Ha? Di ba kaya nga pinagbili ni Judas si Jesus ng 30 pilak? Kasi nga, yung gobyerno doon, galit na galit kay Jesus. Dahil nagiging walang bisa ang gobyerno at nakikinig na lang kay Jesus. Ha? Tapos ikaw papasok ka sa politika? Anong Biblia binabasa mo? Ha? Kibuloy, ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Tawagin mo akong Poncio Pilato. Siya raw ay anak ng Diyos. Isang tampalasang pastor nang nang-rape ng mga minor. Paano mo ngayon inaarbor ang mga boto ng mga taong bayan, por favor? Kung ikaw ang anak ng Diyos, lumabas ka ngayon sa pinagkukulungan mong pugon. Tagusin mo ang mga adobe bakal at umangat ka sa kalangitan ngayon kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, tampalasa. Ako si Poncio Pilato, ang sugo ng gobyernong ito, at inaatasan kitang patunayan mo na nasayo ang Panginoon na sinasabi mo. Ako si Poncio Pilato, Kibuloy. Inuutusan kita lumabas ka sa kinatataguan mong kulungan. Magimala ka, Kibuloy. Wag na sa ibang tao, sa sarili mo magimala ka. Umalis ka ngayon din dyan. Sige, maniniwala ako. Ikaw ang anak ng Diyos. Ha? Ikaw ba ang anak ng Diyos ng sanlibutan? Ikaw ang anak ng Diyos, pero hindi ng sanlibutan, sanlibugan. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Per Duterte sa kalam, ang puon nilang nakadaya, pero silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya, huwag tularan o galing diablo yan. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang,
may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas,